Ngayong panahon na naman ng pagtatapos, kumusta na kaya ang unang batch na graduate ng K-12 curriculum? Ano ba ang naitulong ng 2 taong naidagdag sa kanilang pag-aaral? Saan na sila ngayon? Ano na kaya ang tinahak nilang career? Halina't ma-inspire at ating kilalanin ang mga unang batch na nakapagtapos ng senior high school. Samahan niyo ako para sa panibagong episode ng Kumusta na Aklan. Ako si RJ Briones at ito ang Kumusta na Aklan. Samot-saring hirap ang napagdadaanan ng bawat estudyante para lamang matupad ang kanilang mithiing makapagtapos na kanilang pag-aaral. Lalo na ang mga estudyanteng dumaan sa K-12 curriculum kung saan nadagdagan ng 2 taon ang kanilang iginugol sa sekundarya. Isa na nga dito si Mr. Brian Tagulalap kung saan ay isa ng ganap na guro sa Monfort Technical Institute ni Washington, Aklan. Kamusta yung research? No comment. Kilala si Mr. Tagulalap bilang mabait at responsableng guro sa kanilang paaralan. Nang personal ko siyang makakwentuhan, ay doon isinaysay niya ang kanyang mga karanasan bilang first batch na nakapagtapos ng senior high school. Hindi naging madali ang kanyang napagdaanan, lalo na't sila ang unang batch ng K-12 program. Sinubok ang katatagan ni Mr. Tagulalap, lalo na noong kasagsagan ng pandemya. During pandemic, financial talaga yung number 1 na problem sa amin as students. Siyempre, yun rin nawalan ng stable na trabaho sina mama and papa. Wala kasing assurance na baka the next day hindi ka tatamaan ng COVID. Siyempre parang kumbaga may takot ka rin on yourself na kung lumabas. Yun din if ever na need talaga, for example, magpa-load or maghanap ng signal para makapag-connect sa online classes. Parang may kaba rin sa'yo. Yung naging problem rin namin kasi is that time maraming hindi talaga pa okay when it comes sa K-12 kasi para sa kanila medyo na-delay kami, especially sa mga older generations. Kaya sabi nila kasi ano ba yan, parang yung yung pag-aaral nyo same lang din pero nadagdagan kayo ng 2 years. Kami parang somehow napapaisip daw kami na ay parang ganun din no, that time 4th year na kami or grade 12, may parang pag-isip-isipan kaya kung mag-focus na lang kami siguro maghanap ng trabaho. Pabalik-balik sa ospital. Yan ang isa sa mga rason kung bakit naisip nito na hindi na siya makagraduate sa senior high school. Lagi ako na-hospital. Lagi ako na-hospital kasi nga, syempre, that time, sa aming time talaga, very mataas talaga yung kompetensya sa mga students. Siyempre, pag high school talaga, focus talaga sa ACADS, yun. Kaya siyempre, minsan di mo na-check yung health mo from time to time. After magpagaling sa sakit, di rin ako nakakapag-catch up. Siyempre, even though na circular yung K-12 na curriculum, kumbaga binabalik-balik yung mga lessons, siyempre, iba pa rin talaga yung nandun ka talaga physically during the class. Yun din, siguro, thank God na lang din na nakasurvive pa ako after many years ng high school time ko talaga. 1/2 siguro sa hospital, 1/2 sa high school. Ayon pa kay Mr. Tagulalap, na halos lahat ng kanyang batch ay may maganda ng trabaho. As the first batch, K-12, kumbaga kami kita kanaro guinea pigs. Overall, so far, very successful mataro amon niya batch. Most of us nakapag-usap at trabaho not just here sa local but also international. Yun lang, may mga pros and cons. Para kay Mr. Tagulalap, nakatulong ang K-12 curriculum para hubugin sila at maging madali na ang buhay kolehiyo. Siguro yung pinakamalaking naitulong sa amin na pagiging K-12 first batch ng mga students, siguro aside from yun nga, kami talaga yung pinaka-ascertain kung magiging successful ba is, number 1 talaga is stress management at pagiging flexible. Kasi nga, that time talaga na pinasok yung K-12, medyo na-overwhelm kami. Ang dami pala ng subjects. Na pala, pagpasok ng K-12, more on modernized, binago na lahat.
Kumbaga, kung ano yung mga nakasanayan noon, na hindi na siya kumbaga applicable for our modern times, pinalitan na ng mas bago siya. Yung mga bagay na kakailanganin niyo for the future. Okay? Kumbaga kasi, siguro hindi namin appreciate that time kasi nga, hindi pa namin na-foresee na yung mga itinuro sa amin, nakatulong talaga eh. Bago maging ganap na guro, ay madami munang pinasok na trabaho si Mr. Tagulalap. In God's grace, sakto lang talaga yung napasukan ko ng mga strand, yung TVL, especially computer. Tapos that time, nag-open when it comes sa technology. First kasi yung trabaho is, nag-graphics designer muna ako. Kumbaga, gumagawa sa mga jersey, mga damit. Then ako rin yung sa mga machines. So say hi lang muna ako sa Hi ako sa first kong trabaho, pumasok muna ako sa Semcor. Okay, sila yung pinakauna katalang trabaho. Hindi ko in-expect na tatanggapin ako kahit actually wala akong experience. After nun, habang nagre-review ako, nag-apply ako as gumagawa ng design ng lapida. Ako gagawa ng design ng lapida. So, that time, syempre, parang proud ka rin sa sarili yung mga nakatulong ko sa mga naghihinagpis na yan, ng mga family. Syempre, pag maganda yung syempre, parang at least kahit lapida lang yan, para sa akin, at least iba, forever memory niya, syempre yan yung tinitingnan nila. Freelance din ako na editor as well as sa mga visual graphics rin talaga. Then after na yun, hinar na po ako dito sa Montfort as teacher. Pinayuhan ni Mr. Tagulalap ang lahat ng mga estudyante na tapusin ang kanilang pag-aaral. Sa lahat na makakapanood na ito ng mga students, number 1 talaga, tapusin niyo yung pag-aaral niyo. Walang ibang pinakamalaking may papamana yung mga parents niyo sa inyo kundi makapagtapos kayo. Get that diploma. Kahit gaano kahirap students, importante na makapagtapos kayo ng pag-aaral in any way. Okay? Kahit pa-delay man yan or for example, ngayon nag-stop ka, just continue and continue. Walang timeline na nagsasabi na okay, tapusin mo yung pag-aaral mo in this age. As far as possible na humihinga ka, buhay ka, tapusin mo yung pag-aaral mo and continue to learn. Maaga pa lang ay pumasok na sa trabaho si Ms. Irma May Lumanas, empleyado ng Office of the Provincial Veterinarian Aklan. Isa sa Irma May Lumanas sa first batch na nakapag-graduate ng senior high school. Sa ngayon ay pinagbubutihan niya ang kanyang trabaho. Gaya ng ibang mga estudyante ay hindi din naging madali ang kanyang pag-aaral bilang K-12 students. Grabe do struggles, the anxiety, do fear ni mo nga mabatyagan during college days, especially sa pandemic. Dahil aside sa white signal, do environment ni mo nga makapag-study ikaw hay iba sa imo nga nakasanayan niya sa sugod ikaw classroom, kaibahan di imo nga mga classmate, agdo teacher nga gaturo. Dayahay na mag-uhan gid ako dahil hindi ko makope kung paalin akon compose do ako niya sarili, especially sa ako niya pagtuon. Pero sa kawuoy it Diyos, sa buligit ako niya family, daya na overcome na kung tanan. Ayon kay Ms. Lumanas, nakatulong sa kanya ang K-12 program dahil sa 2 taong nadagdag ay nakatulong ito para ma-overcome niya ang lahat ng mga pagsubok sa kanyang pag-aaral. Nakabulig ka kondo K-12 program dahil daya nag-extend abi mo diba 2 years kaya do ako niya edad that time 18 years old, which is I'm matured enough to face those struggles. Do ako niya mga counter nga mga people knows ko kung paano ko daya sanda ako makipag-deal kanda sa ako niya mga friends, teachers kung paano na akon ma-overcome do limit sa ako niya self nga maduwa do ako niya huya. Pagkatapos makagraduate ng kolehiyo, ay umabot ng 8 buwan bago makahanap ng trabaho si Ms. Lumanas. 8 months ako nga pa-it work that time. Kasi nga after na ako it graduate, nagbuo pa ako 8 board exam. And then, mga pilang months pa na akong huwat it result. Hasta pag-abot it March, una-undo point nga nag-apply ako trabaho, which is sa Office of the Provincial Veterinarian, do ako niya first work nga gin-applyan. Luckily hasta makarahay iya gihapon ako.
Pinayuhan naman ni Ms. Lumanas ang mga estudyante na huwag matakot kung anuman ang mga pagsubok na darating, patuloy lang na lumaban hanggang sa maabot ang pangarap. Do ako na lang mahambal sa mga graduating students makara. I know nga grabe do inyong struggle before ka mo mag-graduate. Grabe do aton nga mga ginagastos bago kita makasaka it stage. Pero always remember that you are not alone. Be strong, don't be afraid. Kabay pa nga tanan nga inyong struggles nga ma-encounter hindi daya maging hindran sa pagsaka naton sa entablado ag pagbato naton it diploma. Agabigid sa tanan, always remember that God is with us. Imaw malang do tawo nga makabulig katon kung paali naton maabot tanan do aton nya mga pangarap, especially para man sa aton nya pamilya. Personal naming nakapanayam si Dr. Darren Naelgas, Senior Education Program Specialist, Planning and Research ng Department of Education Aklan, kung saan taong 2016 unang na-implement ang K-12 curriculum at taong 2018 na iproduce ang unang batch ng senior high school. I think we really have to understand that the senior high school program are still very young as of this time. No? In fact, kung bibilangin natin, since its implementation in 2016, nagkaroon kasi tayo ng first senior high school student during year 2016, and we also produced our first senior high school graduate in 2018. So basically, kung bibilangin natin, kung meron silang 4 years or if they took 4-year course in college, ang ibang nakagraduate na sa kanila ngayon, more or less nasa may 2 taon nang nagtatrabaho. So if we would like to know kung nasaan sila ngayon, siguro pwede natin silang sundan. No? Nagtatrabaho na yung iba sa kanila, ang iba sa kanila for sure may negosyo na, at ang iba sa kanila for sure into industry where they opt to work right after the senior high school graduation. Ayon pa kay Dr. Naelgas na marami ng program enhancement ang ginawa ng DepEd at ngayong taon sinisimulan na ang implementasyon ng matatag curriculum kung saan nilalayo nitong ma-enhance ang K-12 program. Ngayon, ang dami ng mga program enhancement. Marami na rin tayong nire-repaso na policy, especially sa ating Enhanced Basic Education Curriculum or the K-12 as we call it. Especially starting this year, that we will be starting to implement the Matatag curriculum. This is again another attempt to answer the need or the global demand of our education. Na dahil may nakita tayong kakulangan, may nakita tayong kahinaan, there is a need to have a sort of pagre-repaso para ma-enhance pa natin yung ating basic education curriculum. No? Starting this year, we will be starting to implement the Matatag curriculum starting kinder, grade 1, grade 4, and grade 7. So, ang mga school heads and teachers in the Division of Aklan will undergo training starting this June. And we will be preparing our teachers, of course, and our school heads for the implementation of this Matatag curriculum. Again, it is the hope of this curriculum na ma-enhance pa yung ating implementation, especially ng ating senior high school program. But I want you to understand na hindi talaga natin pa sinastart na nire-repaso yung senior high school curriculum. Dagdag pa ni Dr. Naelgas na malaking hamon sa Division of Aklan ang implementasyon ng K-12 curriculum. Napakalaking hamon talaga dito sa atin, dito sa Division of Aklan, yung pagdating sa senior high school implementation natin. Number one, just to give you a context, tatlo yung exit na ini-expect natin sa ating mga senior high school graduate. Sa konteksto ng K-12, we call it trabaho, negosyo, and kolehiyo. So kung ikaw ay graduate ng senior high school, yung tatlong exit na yan, pagpipilian mo. So ngayon kasi, malaki ang hamon or challenge sa DepEd, lalong-lalo na sa nag-i-implement ng ating senior high school program in terms of the work immersion of our learners. Number one kasi ang kalaban ng ating graduate sa senior high school ngayon ay ang mga graduate ng college. In the Division of Aklan, I am very lucky, although bago pa lang ako sa Division Office as part of the planning and research section, I am very happy and I am very lucky to be part of its
implementation and planning during the first year of the implementation of the senior high school program way back when I was in Aklan Catholic College. No? Isa po talaga ako sa namuno para ma-put up ang senior high school program ng Aklan Catholic College, and I was there to do the planning. I was there during the consultation process. I was there when we opened the first door for senior high school learners, and napakaganda ng plano dapat ng programang ito sa mga grade 12 graduates sana natin. Napakaganda ng programa ng ating K-12 program para sa graduate ng grade 12 kung magkakaroon lang ng chance na ang implementation nito ay comprehensive, maayos, at guided with the right people around them. I am referring to the teacher, the work immersion teacher, and of course, the industry partners na napakahalaga sa lahat. Ayon pa kay Dr. Nael Gas, na sa ngayon ay hindi pa masabi kung naging epektibo ba ang implementasyon ng K-12 curriculum. So kung titingnan natin, naging effective ba ang implementation ng ating K-12? Hindi pa natin masasabi. Our gains are still ongoing, meaning to say, nag-aaral pa yung iba. Malay natin, from there, makaproduce tayo ng scientists, a lot of doctors, a lot of engineers, and these are our gains in the implementation of the K-12 program. They are the product of the senior high school program. No? So, kung titingnan naman natin yung performance natin in terms of international assessment, medyo dihado tayo compared sa ibang Asian countries. Nalaman natin that the Philippines plays second to the last in terms of assessment ng PISA. But we have to remember also that in the context of SDO Aklan, kahit sa Pilipinas, isa tayo sa, in the global ranking, kung ang Pilipinas ay nasa bottom 2, kung titingnan natin yung performance ng school, dito sa Pilipinas, meron tayong Regional Science High School dito sa Aklan, of course, na isa sa mga performing school during the PISA assessment. So makikita natin na napaka-extreme ng ating performance. Maybe extremely high and extremely low, pero ganoon naman talaga, no? Hindi kasi talaga natin mako-close yung gap. Kahit sa classroom, I am a teacher for almost 11 years. And inside the classroom, we can really see the extreme performance of the learners. We have a very good learner, and we also have these not so good learners. But our role as a teacher, of course, is to close the gap. Anumang hamon ang nararanasan sa buhay, patuloy lang tayong lumaban. Lalo na sa mga estudyante, nawa ay ma-inspire tayo sa mga kwento ng first batch ng K-12 graduates. At sa mga graduating students ngayon, sana ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang naibahagi nating mga kwento.